tayo man po ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay natin ngayong mga panahon na to at oras na to, na hindi tayo makaiwas doon sa napakaraming challenges natin sa buhay. Nandyan na maaari yung may binabayaran kang napakalaking loan or utang. Nandyan na yung maaaring ang pinagdadaanan ng buhay mo ngayon talagang iniraraos mo yung pang-araw-araw na buhay ninyo, na halos hindi mo alam kung paano ka makakatawid or paano ka makakapag-provide ng mas magandang buhay sa pamilya mo. Maaaring nag-uumpisa ka ngayon ng isang negosyo na walang naniniwala sa'yo, walang gustong mag-invest sa'yo, walang gustong makipag-partner sa'yo, walang gustong mag-try man lang ng produkto mo. Maaaring nandun ka sa point ng buhay mo ngayon na talagang problemado ka, hindi naman sa pera pero personal problem. Maaaring sa pamilya, sa nanay, sa tatay, sa mga anak, or whatever. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon sa buhay natin, gusto ko lang i-remind kayong lahat na laging may bagong bukas na nag-aantay sa ating lahat. Ano ibig sabihin? Maaabot natin ang tagumpay natin sa buhay natin as long as we do not give up. Kaya kami nagpo-provide ng ganitong mga platform para sa inyong lahat is gusto namin magkaroon kayo ng idea kung paano pa tayo magkakaroon ng mas magandang laban sa buhay. Kaya kami nagpapakita ng mga oportunidad para yung isip natin napupuno ng idea, yung progresibong idea, yung positibong idea, yung napakagandang idea na pwedeng makapagpabago ng buhay nating lahat. Kasama ng mga negosyanteng na parte ng Growth Circle International. Anong ibig kong sabihin? Yung problema kasi sa buhay hindi mawawala eh. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ikaw problemado ka, kung ikaw stress ka, maniwala ka sa akin, mas maraming tao ang mas stress sa'yo, mas problemado sa'yo, mas challenging ang buhay nila sa mga oras na to. Hindi lang ikaw mag-isa ang dumadaan nila sa problema na yan. Anong punto ko? Lahat ng tao magkakaproblema, lahat ng tao magkakaroon ng challenges, lahat ng tao magkakaroon ng pagsubok sa buhay. Pero ang nagde-determine lang doon sa taong successful at unsuccessful na tao is yung approach nila doon sa mga challenges nila sa buhay nila. Now, you have to assess yourself right now. Paano mo ba hinaharap yung bukas, yung problema, yung mga challenges, yung mga pinagdadaanan mo? Kailangan mo ng assessment sa sarili mo, sa mga oras na to, sa mga panahon na to, sa mga pagkakataon na to. Paano ba ang approach mo sa buhay? Tinitignan mo ba ito na challenges or tinitignan mo ito na napakalaking problema? Tinitignan mo ba ito na lugmok ang buhay mo o tinitignan mo na pinagdadaanan mo lang sa buhay mo? Try to think of it. Walang isang magandang art piece or isang magandang obra or isang magandang bagay kung hindi natin idadaan sa matinding hirap. Kung gagawa ka ng isang painting, napakaraming oras ang kailangan mong i-google para mapaganda mo yan. Mahirap, maraming mga challenges, madudumihan yung katawan mo, mag-iisip ka ng malalim. Sa isang obra lang yon, sa isang painting lang yon, may mga challenges kang kailangan solusyonan. Maging sa ibang mga bagay, sa sports, may injury ka, mapipilay ka, maano ka bago mo makuha yung galing na gusto mong makuha doon sa isang craft na yon. Maging sa pag-aaral, dadaan ka sa napakaraming examination bago ka makapasa. Ibig sabihin, ang buhay, it is designed na magkaroon ng challenges para sumarap ang buhay. Ibig sabihin, parte ng sarap ng buhay yung pinagdadaanan mo ngayon. Parte ng sarap ng buhay yan. So kaya sumasarap ang buhay natin kasi nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon tayo ng mga challenges. Because if everything is all is well, maniwala kayong utak mo maghahanap ng mga problema yan. Kasi hindi natin maiintindihan ng taas kung hindi natin alam ang ibaba. Hindi natin maiintindihan ng itim kung hindi natin alam ang puti. Hindi natin maiintindihan ng araw kung hindi natin alam ang gabi. Ang tawag po dyan is the polarity of life. Laging dalawa yan. Gabi, araw, mahirap, mayaman, lalaki, babae, or kung ano man ang polarity ng buhay. So, ibig sabihin, kung dumadaan ka sa matinding pagsubok, you have to look at it as if that it is just part of your life. Na kahit problemado ka, lugmok ka, depressed ka, parte ng buhay ito, kailangan ko itong tanggapin kasi ito yung nagpapasarap sa buhay. Yung problema ang magpapasarap sa buhay. Para pag nagtagumpay ka, nakuha mong lahat ng mga pangarap mo, ng mga minimithi mo sa buhay mo, babalikan mo na lang yung istorya o chapter ng buhay mo na yan na galing kasi ako dun.
na-appreciate mo yung success. Kasi kung hindi ka galing dyan sa pinagdadaanan mo ngayon, tapos yumaman ka, naging successful ka, yung success hindi masyadong masarap yung kwento, hindi masyadong maganda yung experience. Gumaganda lang siya dahil, alam mo, ang tindi ng pinagdaanan ko dati. Napagtagumpayan ko yung napakalaking problema na pinagdadaanan ko. Nakauwi ako sa Pilipinas, naitaguyod ko yung pamilya ko, sumugal ako sa isang negosyo, nag-fail, pero nagawa ko na maging successful ngayon. Doon sumasarap at doon gumaganda yung kwento kasi matindi yung pinagdaanan mo sa buhay mo. Kasi matindi yung challenges mo sa buhay mo. Kasi matindi yung naging struggles mo sa buhay. Kaya napakaganda ng kwento ng buhay. Kaya nga, bentang-benta yung RDR Talks eh. Kasi napakaganda ng kwento ng failure, kaya sila naging successful. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, ang gusto ko lang, gisingin mo yung sarili mo. It's time na isipin mo, ito pala yung nagpapasarap sa buhay. Yung problema. Kasi pag ganun na ang mentality mo, ganun na ang mindset mo, ang iisipin mo lagi yung solusyon dun sa pinagdadaanan mo. Ang buhay para lang yan game eh. May mga malalaki tayong kalaban, may mga maliliit. At the end of the day, ang kailangan mo lang is matalo yung mga kalaban na yon. Ang kailangan mo sa buhay, masolusyonan lang. Ang maganda, ang mga problema, kumbaga sa games, meron kang only life. Ibig sabihin, solusyonan mo lang na solusyonan. Sa games nga, hanggang 3 lang eh, reset ka na eh. Madalas eh, hanggang 4 lang, reset ka na. Dito hindi, only life. Hindi ka babalik sa stage 1, hindi ka babalik sa stage 0. Yun ang gusto kong i-realize ninyo right at this moment, right at this time. That if you have struggles in life, if you have na may pinagdadaanan kayong matindi sa buhay ninyo ngayon, hindi ko kasi alam eh, magkakalayo tayo mga boss. Hindi ko alam kung nasa abroad ka, nasa bahay ka, ano pinagdadaanan mo, may problema ka sa anak mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo, sa negosyo mo, baong ka sa utang, pinipilit mong magaling ka pa rin na negosyante, pero sa totoo lang, lubog ka na. Pinipilit mong okay ka, pero sa totoo lang, lugi ka na. Pinipilit mong okay lang lahat, pero sa totoo lang, talagang lubog ka na, o may nararamdaman ka sa kalusugan mo. Hindi ko alam pinagdadaanan mo eh. Pero gusto ko lang na bigyan ka ng pag-asa sa mga oras na to. Natandaan mo, hindi laging gabi, darating din yung umaga. Hindi laging sa baba ka, darating din na makakarating ka din doon sa tuktok na gusto mong marating. For as long as kailangan mo lang hindi mag-give up, kailangan mo lang magtuloy-tuloy, kailangan mo lang ibigay ang lahat. Now is the perfect timing for you to actually move forward in life. Ano ngayon yung pakiramdam na may nagpapaalala sa inyong malakas pala kayo? Ano yung feeling na may problema ka tapos sakto itong sinasabi ko ngayon sa'yo? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Nare-relief ka? May nadadagdag sa sarili mo? Ngayon, isipin nyo na lang na hindi nyo kailangan ng reminder sa buhay. Hindi nyo ako kailangan, wala akong kwenta sa mga buhay ninyo. As of this moment, kaya ko lang nasabi yung mga dapat kong sabihin. Kasi baka kaya ka lang tinamaan kasi may problema ka. Anong point ko? Kung naiintindihan mo yung realidad ng buhay, hindi ka dapat nagdadrama. Hindi ka dapat umiiyak. Dapat tinatanggap mo ito as parte ng sarap ng buhay. Kaya doon ako pumupunta ngayon mga boss eh. Kasi alam ko mag-give up ka na, alam ko hindi mo na kaya eh. Alam ko parang ayaw mo na eh. Pero gusto ko lang i-remind sa inyo na yung mga simpleng salita na binitawan ko ngayon, pwede mo palang baunin yan gabi-gabi kasi aware ka. Or araw-araw pwede mo siyang dalhin kasi aware ka. Alam mong mangyayari, alam mong darating sa buhay, alam mong yun ang magpapasarap ng buhay mo. Doon ako pumupunta ngayon sa sitwasyon ng buhay na pinagdaanan din naming lahat dati. Kung bakit naging matagumpay at kung bakit naging successful lahat ng mga negosyanteng kasama natin. Kasi walang choice eh. Yung pagiging walang choice, yun yung magdadala sa'yo dun sa level ng buhay na talagang ipupursige mo talagang umangat eh. Kasi wala kang choice eh, wala kang option eh. Yung iba kasi tinitignan ng negatibo yan eh. Dapat yan tignan natin yan ng positibo. Yung wala kang option, yung wala kang choice kundi magpayaman at maging successful at kailangan i-prove mo sa lahat ng tao na may value ka. Ganun talaga eh. Kasi ako personal na experience ko yan mga boss. Maraming hindi naniniwala sa akin, maraming ayaw sa akin. Nandun sa level na hindi pa rin nawawala yung problema. Pero at the end of the day, pag natutunan mo sa buhay na parte pala talaga yan, nakakagana lalo. Kasi alam mong hindi ka patapos dun sa journey mo eh. Meron ka pang kailangan ma-accomplish, kailangan may maipanalo ka pang laman. So yun yung gusto ko sanang baunin nyo ngayong araw na to kung nasaan ka man. Na kahit ano't ano man ang mangyari sa buhay mo, lagi mong tatandaan, ikaw ay isang taong pinagpala. So yan ang babaunin natin ngayong araw, that you are actually blessed, that you are actually lucky. Dapat maging grateful ka sa buhay mo. Kasi binibigyan ka pa ng maraming pagsubok, maraming trials. At yan ang nagpapasarap sa buhay natin. Muli mga boss, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.